narito na ang ating tampok na kwento sa araw na ito. Minsan ay mapipilitan kang gawin ang isang bagay dahil sa sitwasyon. Kung gagawin mo naman ito, alam mong labag ito sa iyong kalooban. Paano kung bigla mo nalang makita ang bagay na hinahanap mo kung kailan huli na ang lahat? Handa ka ba sa magiging kabayaran? Lalo na kung may mga maaaring masaktan sa gagawin mo. Dear Papa O, kumusta po kayo? Minsan pa lang po akong nagsimulang makinig sa programa nyo at hindi ko itatagong nakaka-relate ako sa karamihan sa mga sulat na binabasa nyo, lalo na doon sa mga nagiging kabit. Pero mamaya na muna yun. Ako po si Katrina, Katkat for short, from the 18 anyos at galing sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lang po ako, malay na ako sa mga paghihirap na pinagdaraanan ng pamilya ko. Magsasaka si tatay at dahil sanggol pa lang ako ay pumanaw na si nanay, napilitan po siyang buhayin akong mag-isa. Mahirap po ang buhay magsasaka. Kami ni tatay, ang buhay namin, isang kahig, isang tuka. Pag may ani, edi ayos, kung wala, pasensya na lang. Nakakaraos naman po kami kahit paano. Mabait po kasi yung amo niya, si Sir Celso, o Boss Lek sa mga tauhan niya. Kapag masagana ang ani, may pabonus po siya sa lahat ng mga tauhan niya kasama si tatay. Kapag na-short naman, pinapalampas niya na lang. Wala din naman daw siyang magagawa kung matumal naman talaga ang ani. Gustong gusto ko po mag-aral, Papa O. Sa katunayan, pangarap ko makapagtapos ng magandang kurso sa magandang kolehiyo para maiangat ang buhay namin ni tatay. Kaso nga lang, kahit naman po libre ang pangarap, kailangan gumastos para matustusan ang pag-aaral. Magsasaka lang po si tatay kaya siguro agad ko nang natanggap ng bukal sa kalooban ko na hanggang pangarap lang po ito. Dahil din po sa hirap ng buhay, hanggang grade 6 lang po yung tinapos ko. Tapos napilitan na akong tumigil pagkatapos dahil kailangan ni tatay ng katuwang sa bahay at sa bukid. Sa kagustuhan ko pong makatulong kay tatay na kumita ng pera, kusang loob po akong namasukan kay Boss Lek bilang katulong. Bukod sa pagtulong kay tatay, naisip ko rin kasi na pwede akong makapagtago ng kahit pa konti-konti para balang araw makapag-aral ako. Mapalad naman ako kasi mukhang gusto ni Boss Lek ang trabaho ko. Lagi niya kasi akong bukang bibig sa aking tatay. Pedro! Buti naabutan ko kayo. Oh, Boss Lek, napadaan kayo. Ano pong sadya natin? Wala naman. Kukumustahin lang kita. Mukhang masagana ang ani natin ngayon . Oo nga po, boss Maswerte lang po tayo at nakisama ang panahon. Dahil kung hindi, nako, sigurado kulelat po tayo. Tama. Pero ang sa akin kasi, mas malaki yung naitulong niyo sa atin. Sa tagal ng paninilbihan niyo sa pamilya ko, hindi pa rin kayo nagbabago. Napakasipag niyo pa rin. Ay, wala po yun, boss. Ginagawa ko lang ho yung trabaho ko. Yun nga gusto ko sa'yo . Hindi lang basta-basta ang pagtatrabaho mo. Talagang sinisipagan mo. Oh, kita mo ngayon. Maraming aanihin. Dahil rin sa inyo yan. Maraming salamat sa pagsiservisyo nyo . Naku boss, hindi nyo na ho ako kailangan pasalamatan. Ang sabi ko nga, ginagawa ko lang naman po ng maayos ang trabaho ko. Hindi lang dahil yun ang tama, kundi gusto kong gawin kung ano ang tama. Ay sir, kumusta nga ho pala si Katkat? Oops, narinig ko yata ang pangalan ko . Tay, mano po? Oh anak, pagpalain ka ng Diyos. Salamat po. Ay, Boss Lek, nandito ho pala kayo. Ano pong sa atin? Wala naman, Katkat. Napadaan lang ako kasi gusto kong ikwento sa tatay mo na masaya-masaya ako sa paninilbihan mo sa akin sa bahay. Hindi mo naman nabanggit sa akin na pang all around pala itong anak mo, Pedro. Masipag ho talaga yung anak ko na yan, Boss Celso. Sobrang madiskarte pa. Kahit ano pong ipagawa ninyo, kayang-kaya niya. Ay, grabe. Sige tay, mambola lang po kayo. Baka ngayon umubra na. Boss,
Ang totoo po niyan, nasa paggabay lang talaga ni tatay kaya po ako natutong dumiskarte. Alam niyo naman po kung paano magtrabaho si tatay noon pa man, di po ba? Kayo talaga mag-ama kayo. Kaya ako kayo gustong-gusto eh. Pareho kayong masipag, madiskarte at magiliw. Sana lahat ng mga tauhan ko katulad ninyo. Pero seryoso ako, Pedro. Sobrang believe talaga ako sa sipag ng anak mo. Ang laki ng ginawa namin sa bahay dahil sa kanya, ha? Boss, kung ano man po yung mga sinasabi niyo sa akin ngayon tungkol kay Katkat, siya na po lahat yon. Kahit anong gabay naman po ang gawin ko, kung loko-loko talaga siya, lalabas naman ho talaga. Tsaka isa pa po, boss. Pasalamat ko na lang din po ito sa inyo kasi napakabait niyo po sa amin ni tatay. Hindi ko man po nakagisnan si nanay, pero lagi pong kinukwento ni tatay sa akin lahat ng mga nagawa niyo po para sa kanya sa mahabang panahon. Alam mo, Katkat, kung may dapat kang malaman, hindi dapat kayo ang nagpapasalamat sa akin. Dapat ako ang nagpapasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, pare-pareho tayong mawawalan. Kaya ganun na lang ang pag-aalaga ko sa mga tao ko, lalo na yung mga maaasahang katulad ninyo. Kahit po amo namin ni tatay si Boss Lek, hindi ko po yun naramdam. Kung mag-usap po kasi sila ni tatay parang ang lalim na ng kanilang pinagsamahan. Doon ko na lang din po nalaman na bata pa lang pala sila ay magkaibigan na talaga sila. At nung mawala si nanay, siya po ang unang-unang umalalay kay tatay. Wala po ako naaalala sa mga yon sa totoo lang. Pero dahil po siguro lahat yon ay nangyayari nung baby pa lang ako, kaya pala gano'n na lang kataas ang respeto ni tatay sa kanya at si Boss Lek kay tatay. Kaya po pala gano'n na lang ang pag-aalaga niya sa amin. Isang gabi nagkaroon ng malaking sunog sa sakahan. Karamihan sa mga palay na dapat sanang aanihin na sa susunod na linggo ay nadamay. Hindi ko na po kailangang banggitin na dahil dito naapektuhan ng kabuhayan ni tatay. Nasunog ang palay, walang aanihin, walang mabebenta at wala rin siyang kita. Sa kabutihang palad ay walang nasaktan. Pero pare-pareho po kami nangamba kung paano kami makakabangon. Gayong mahabang panahon ang kailangang gugulin para magsaka at matagal na paghihintay pa ang kailangan namin gawin para sa unang ani. Gaya ng inaasahan ng lahat, sumaklolo si Boss Lek sa mga naapektuhan ng sunog. Kasama na rin kami. Isa-isa niya kami pinuntahan sa mga bahay namin para kausapin at bigyan ng kasiguruhan na hindi niya kami pababayaan, lalo na po si tatay, dahil na rin sa tagal ng panahon ng pagkakaibigan nila. Yun nga lang po, may gusto siya sanang hilingin kay tatay bilang kapalit ng pagtulong niya. Ano? Gusto niyo ako magpakasal sa kanya? Ganon na nga, anak. Ang sabi niya sa akin, napamahal ka na daw sa kanya. Pero tay, amo natin si Boss Lek. Baka pag-isipan tayo ng masama ng mga katrabaho natin. Alam ko yun, anak. Pero galing na rin mismo sa bibig mo. Amo natin si Boss Lek. Magkasing edad na kayo, tay. Kung tutusin sa tanda niya, pwede ko na rin po siya maging tatay eh. Huwag niyo naman pong sabihing pumayag na kayo sa gusto niya. Wala na akong magagawa, anak. Kailangan natin ng tulong niya. Pero tay, kailangan ba talaga nating suklian yung tulong niya sa ganitong paraan? Anak, utang na loob natin sa kanya na pareho tayong may trabaho ngayon. At napakalaking bagay para sa atin na tulungan niya tayo sa gitna ng nangyari. Lalo na ngayon na kailangan natin ulit na magsimulang magsaka. Tay, hindi ko po siya mahal. Ni Katiting, wala po talaga akong pagtingin para sa kanya. Para ko na po siyang naging ama eh. Pero ni minsan, hindi ako nagkagusto sa kanya. Pumayag ka na, anak. Malay mo naman, balang araw matutunan mo rin siyang mahalin. Tay, malabo pong mangyari yon. Hindi ba gusto mong makapag-aral?
Kaya ka nga namasukang kasambahay sa kanya hindi ba? Malay mo, pag-aralin ka niya kapag pinakasalan mo siya. Tay, hindi naman yata tama yan. Opo, pangarap ko po makapag-aral. Pero ayoko namang may ganitong klaseng kapalit. Gusto ko, ako po yung magpapaaral sa sarili ko. Kung may tutulong man, gusto ko wala siyang hihilinging kapalit. Ay nako, kung ganyan ang pag-iisip mo, sa liit ng kinikita mo sa pagiging kasambahay kay Boss Lek, patay ka na, hindi ka pa nakakapag-aral. Tay, ang sakit naman po. Parang pinamimigay niyo na lang ako eh. Parang hindi niyo ako anak. Huwag mo nga akong pagsalita ng ganyan, bata ka. Kung may nakakaalam kung ano ang mas makabubuti para sa iyo, ako yun, dahil ako ang iyong ama. Eh paano naman po yung gusto ko, Tay? Ayoko po talaga. Hindi ako magiging masaya sa ganong buhay. Pambihira ka. Sa hirap ng buhay ngayon, nagagawa mo pang isipin yung kaligayahan mo? Gamitin mo yung utak mo, Katkat. Kailangan mong maging wais. Ayan na yung pagkakataon, anak. Ayan na oh. Gaganda na ang buhay mo kapag pinakasalan mo si Boss Lek. Gaganda ang buhay natin. Kaya kung gusto ka niyang angkinin, magpaangkin ka. Katrina, akin na nga yung sabon. Sasabunin ko yung likuran mo. Hindi na po. Kaya ko na po ito. Katrina naman, bakit mo pa ako pinupo? Kasal na tayo ah. Hindi mo na ako amo. Asawa mo na ako. Ay, pasensya na. Celso, hindi lang talaga siguro ako sanay. Masasanay ka rin. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Akong bahala sa'yo. Pangako ko yan, mahal ko. Mahal niyo ba talaga ako? Oo naman. Bakit? Hindi ba parang masyado akong bata para mahalin mo? Kaya ka ba nag-aalangan dahil sa agwat ng edad natin? Huwag mo nang isipin yun. Marami akong kilalang mag-asawang malayo rin ng edad sa isa't isa. Yung iba nga, 2 taon lang ang tinanda nila sa mga tatay ng asawa nila eh. Hindi naman sa ganon. Walang kasong edad sa akin. Ang sa akin lang, sigurado ka ba sa naging desisyon mo na pakasalan ako? Teka lang. Dapat ako'y nagtatanong yan sa'yo ah. Pero wala ka rin namang magagawa. Huli na ako ngayon ka pa makaramdam ng pagsisisi kasi humarap na tayo sa altar eh. Sa mata ng Diyos, kasal na tayo. May gusto lang sana akong ipakiusap sa'yo, Katrina. Ano yun? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong alagaan kita. Pagsilbihan ka. Mahalin ka. Yung ganon. Sa palagay ko naman, nagawa ko na yon. Pinakasalan na kita eh. Oo, pero sana balang araw, matutunan mo rin akong mahalin. Masakit man po sa kalooban ko, Papa O, pero pumayag na rin po ako magpakasal kay Celso. Kaya rin po siguro ako nakumbinsi ni tatay na pumayag sa hiling niya na magpakasal kasi malaki ang utang na loob namin sa kanya. Bata pa lang po ako, sa kanya na nagtatrabaho si tatay. At sabi ko nga po, nung namatay si nanay, hindi na po niya kami pinabayaan hanggang sa ngayon. Sa totoo lang, kung hindi binanggit ni tatay na mas malaki yung pagkakataon ko makapag-aral pag nagpakasal ako, hindi po yun papasok sa isip ko eh. Pero napagtanto ko rin na kung gusto ko talaga makamit yung nag-iisa kong pangarap na yun, kailangan ko ring dumiskarte. Kaya pumayag na rin ako. Sa totoo lang po, Papa O, simula pa lang nung unang araw ng pagiging mag-asawa namin ni Celso, wala siyang ibang ipinakita sa akin kundi kabutihan. Lagi niya akong pinagsisilbihan, lagi niyang isinusuguro na lahat ng pangangailangan ko ay nakukuha ko. Napakabuti niyang asawa sa akin. Pero siguro naman tulad ng kahit sino, hindi ako masisising makaramdam din ng pisikal na pangangailangan at gustong mapunan din yun, hindi ba? Yun lang po ang hindi niya kayang punan, Papa O. Siguro po dahil na rin sa edad niya.
Nahihirapan na siyang mag-init kaya sa tuwing sinusubukan namin magtalik ay hindi niya ako masatisfy. Huwag po kayo magkamaling isipin na hindi niya ako gustong makatalik, Papa O. Dahil ramdam ko naman pong gustong gusto niya po talaga akong paligayahin. Nagkataon lang po talaga na may diabetes siya kaya bigo siyang gawin yon. Bilang asawa, wala naman po akong magagawa kundi intindihin. Hindi naman po niya kasalanan na may ganong karamdaman siya. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Kahit gano'n naman po ang sitwasyon, maayos naman po ang pakikisama namin ni Celso sa isa't isa. Naging mabuting asawa siya sa akin at bukal naman sa kalooban ko na pagsilbihan siya bilang may bahay niya. Hindi lang po talaga maiwasan minsan na may tabang pa rin ako sa kanya. Pero dahil na rin siguro yon sa agwat ng edad namin at dahil hindi ko rin naman po talaga gustong makasal sa kanya. Pero ang hindi ko po nagustuhan ay yung pagtanggi niya sa akin nung nabanggit ko sa kanya na gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Kinuwento ko po kasi sa kanya na bata pa lang ako, gusto ko na talagang mag-aral. Pero hindi ako pinalad kaya hanggang grade 6 lang ang naabot ko. Siguro po kung iba yan, sila pa ang magpupursigi sa mga asawa nila na ipagpatuloy ang pag-aaral nila. Hindi po ba? Pero iba po si Celso. Imbes na suportahan ako, siya pa ang unang-unang nagsabing hindi na ako mag-aaral. Kesyo walang mag-aalaga sa kanya. Walang magsisilbi sa kanya. Walang ganong dahilan. Siyempre, nasaktan po ako, Papa O. Bakit mo naman ipagkakait sa isang tao ang pangarap niya, hindi ba? Nag-iisa na nga lang yung pinapangarap ko sa buhay eh. Ayoko naman pong habang buhay na lang nakaasa si tatay sa kanya kahit pa naging manugang niya ang minsan na niyang naging kumpare. At isa pa, ako mismo, hindi ko gustong magkaroon ng utang na loob habang buhay. Pero wala rin naman po ako magagawa. Kasal na kami kaya hindi lahat ng gusto ko ay pwede kong makuha. Gayunpaman, nagsikap pa rin ako maging mabuting asawa sa kanya. Isang araw dumating si Celso na may kasamang bagong tauhan. Gaya ng nakaugalian niya mula nung ikinasal kami, ipinakilala niya ako at sinabi niya sa kanya na kapag wala siya, kailangan nilang sumunod sa akin kapag may iniutos ako. Ang pangalan niya ay Joel. Joel, eto nga pala si Ma'am Katrina mo. Katrina, eto si Joel. Siya ang magiging kanang kamay ko kapag nasa Maynila ako. Joel, alagaan mo yung Ma'am Katrina mo ha? Siyempre naman boss, hindi pwedeng hindi. Kahit sinong babae naman ho, kailangan alagaan. Hindi pwedeng nahihirapan ng babae. Dapat pinagsisilbihan sila. Hindi pinapahirapan. Ma'am, Joel po. Hi Joel, kumusta? Boss, hindi ko naman ho alam na ganyan kaganda si ma'am. Nakaswerte ho kayo sa kanya ha? Aba, syempre. Pihikan yata ako pagdating sa babae. Alam mo na. Mukha nga boss eh. Ma'am, pag may kailangan ho kayo, sabihan nyo lang ako ha. Akong bahala sa inyo. Sige, salamat Joel. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Oh, halika. Ipapakita ko sa iyo yung buong asyenda. Katrina, mauna na muna kami ha? Sige, ipagluluto ba kita ng pagkain? Sige, gusto ko ng crispy pata. Ganon. Gusto mong mamatay. May diabetes ka na nga. Gusto mo pa yatang ma-high blood. Pambihira ka naman. Hindi na mabiro to oh. Sige na, ikaw nang bahala kung ano iluluto mo. Basta yung masarap ha? Oo naman no, para sa'yo. Hindi pwedeng hindi. Hindi pa ako nakakaalis. Excited na akong umuwi. Nako Joel, sinasabi ko sa'yo, ganyan kasarap magluto yan si Katrina. Sana nga po, masampulan ko yung luto ni ma'am minsan. Di, bilisan na natin. Sumabay ka na kumain sa amin mamaya. Ano, tara? Sige boss, ma'am, una na muna po kami. Sige, mag-iingat kayong dalawa ha. Iba siya. Ano na naman? Wala. Ang haba ng hair mo eh. Hay nako, ayang ka na naman ha. Hindi mo ba napansin kung paano ka tignan ng Joel na yon? Girl, may halong lagkit.
Mukhang type ka, ah. Baklang to? Huwag mo nga pinagdidiskitahan yung tao. Kabago-bago lang eh. Baka mamaya umalis yun kasi mailang sa'yo. Sige ka, ikaw sisisihin ko pag nangyari yon. Ay, shoota ka. Ang landi-landi mo talaga. May asawa ka na tapos pinapapak mo sa tingin yung bagong boy? Sa bagay, hindi kita masisisi, gwapo eh. Tindigro ko na sino? I bet! Hoy, tumigil ka nga ha. Hindi ko siya type, no? Baklang to. Kilala kita, girl. Pasimple ka pa dyan. Akala mo kung sino kang mainhin, pero nasa loob rin ng kulo mo. Ipapaalala ko lang sa'yo na may asawa ka na, ha? Ano ba? Baka may makarinig sa'yo. Isa pa, tingin lang naman eh. Basta walang hipo, okay lang yun. Haliparot ka! Talipandas! Immoral! Hindi lang po ako nagsasalita noong mga oras na yun, Papa O. Pero napansin ko rin kung paano ako tingnan ni Joel nung ipinakilala siya ni Celso sa akin. Tama si Sally. May naramdaman nga akong konting lagkit pero dahil tauhan siya ng asawa ko at ang mas importante dahil may asawa na ako, patay mali siya na lang po ako. Pero hindi ko po maikakailang may itsura si Joel. Gaya nga po ng sabi ni Sally, magkapareha sila ng tindig ni Rocco na sino. Baka nga mas matipuno pa eh. Kita ko naman po kung gaano kaayos ang pakikitungo ni Celso kay Joel at wala po itong pinagkaiba sa pag-aalaga niya sa lahat ng mga tauhan niya, kasama na rin si tatay. Siguro po kung may nag-iba lang hindi tulad ng ibang mga trabahador, parang anak na niya ang turing kay Joel. Kung anumang pagmamahal meron ang mga ama para sa kanilang anak, ibinaling ito ni Celso sa kanya. Hindi ko naman po siya masisisi dahil wala siyang anak. At ramdam ko po na sobra-sobra ang pagmamahal sa puso niya. Hindi lang siya gaanong nabibigyan ng pagkakataon para maibahagi ito. Ganon din po si Joel sa aming mag-asawa. Wala siyang ibang ipinakita kundi kabutihan. Kaya po siguro unti-unti ko nakita ang sarili kong nahulog para sa kanya. Sa totoo lang po, duming-dumi ako sa sarili ko. May asawa na ako, pero iba ang minamahal ko. Anong klaseng asawa ako? Napakabuting tao ni Celso, tapos ganito ang isusukli ko sa lahat ng kabutihang ipinakita niya sa akin. Nakayanan ko naman pong itago ang nararamdaman ko mula sa lahat. Pero dumating rin sa puntong hindi na ako nakapagpigil. Isang gabi po ay naiwan ako mag-isa sa bahay. Lumuwas po kasi sa Maynila si Celso. Bibili kasi siya dapat ng sasakyang pwedeng magamit ni Joel sa pag-ikot sa hasyenda. Dahil si Joel ang itinuring ni Celso na kanang kamay niya, naiwan siya para bantayan ang lahat at siguraduhing tatakbo pa rin ang lahat ng walang problema. Mas maganda po sana kung kasama ko si Sally kasi medyo malakas ang ulan ng mga oras na yon. Kaso hindi naman siya nag-i-stay in sa aming bahay, kaya mag-isa lang din po ako. Ma'am Katrina, andyan po pala kayo. Oh, anong ginagawa mo dito, Joel? Gabi na. Oo nga po eh. Dumaan lang po ako para kumustahin kayo. Binilin kasi kayo ni Boss Lex sa akin bago siya umalis. Sabi niya, ako na daw muna ang bahala sa inyo habang wala siya. Nako, nag-abala ka pa. Salamat ha. Ay, wala ho yun. Si Sally ho pala, hindi niyo siya kasama? Hindi eh. Hindi siya nakikituloy dito sa amin. Umuuwi pa yun sa kanila. Mabuti ho pala at dumaan ako. Mag-isa lang pala kayo ngayon. Ba't nga ho pala hindi pa kayo tulog? Gabi na. Hindi lang kasi ako makatulog. Ang dami ko kasing iniisip eh. Alam nyo ho, napakaswerte nyo kay Boss Lek. Napakabuti po niyang tao. Totoo pala lahat ng sinasabi ng tao tungkol sa kanya. Maalaga siya sa mga tauhan niya. Maalalahanin. Lahat po kami hindi niya pinapabayaan. Totoo yan. Sa katunayan nga, kung paano ka tratuhin ni Celso, ganun din siya sa tatay ko eh. Hindi mo na itatanong, pero dito rin nagtatrabaho ang tatay ko. Magsasaka siya. Nabanggit nga ho niya, si Mang Pete, di ba? Pinakilala nga siya ni boss sa akin nung isang linggo. Nako, wala siyang ibang bukang bibig kundi papuri kay boss.
Matagal na daw po niya kayong hindi nakakausap. Sabi niya, bumisita naman daw kayo minsan. Ganun ba? May nasabi ho ba ako, ma'am? Wala naman. May naalala lang ako. Baka ho gusto niyong pag-usapan. Baka ho makatulong. Alam mo, matagal ko nang hindi kinakausap si tatay kasi may kinikimkim akong galit sa kanya. Totoo kasi niyan. Pinilit lang niya ako magpakasal kay Celso. Nagkasunog kasi sa sakahan. Pati kami apektado. Tapos si Celso naman, tinulungan kami. Pero gusto niya, magpakasal ako sa kanya bilang kapalit. Ha? Grabe naman yun, ma'am. Ayoko magpakasal kasi bukod sa agwat ng edad namin, wala talaga akong nararamdamang pagmamahal para sa kanya. Sabi ni tatay, baka ito na yung paraan para makapag-aral ako. Ayaw naman akong pag-aralin ni Celso. Gusto niya dito lang ako sa bahay para pagsilbihan siya. Hindi ho ata maganda yun, ma'am. Pag-aaral yan eh. Hindi naman ho pwedeng habang buhay na lang kayong nasa ganyang posisyon, di ba? Oo. Nung una, naisip ko na matututunan ko rin naman siyang mahalin balang araw. Kala ko nagawa ko na. Kaso, dumating ka sa buhay namin. Ha? Ako po? Anong ibig niyong sabihin? Joel, hindi mo kailangan magmaang-maangan. Alam nating dalawa na alam mo kung anong sinasabi ko. Ma'am Katrina, mawalang galang na ho. Pero kung ano man yung iniisip nyo, hindi po maganda yan. Kasal po kayo. At amo ko ang asawa nyo. Pero Joel, hindi ko na kayang pigilan pa yung nararamdaman ko. Simula nang dumating ka sa buhay namin, nagbagong ihip ng hangin para sa akin. Masaya ako sa tuwing nakikita kita. Gusto ko araw-araw kitang makasama. Joel, mahal kita. Ma'am Katrina, hindi po pwede yan. Kasal ho kayo. Kat-kat na lang ang itawag mo sa akin. Ay! Ma'am, relax lang. Kulog lang yun. Naku Joel, pasensya ka na. Napayakap ako sa'yo. Natakot kasi ako eh. Mukhang hindi na rin po nakapagbigil si Joel kasi nung napatalon ako dahil sa kulog, sinalon niya ako. Tapos nagkatinginan kami sa mata at nagsalo sa isang halik. Napakasarap pong maramdaman ng pagdampi ng mga labi niya sa akin, Papa O. Pakiramdam ko po ay nakawala ako sa hawla ng mga oras na yon. Hindi po kami tumigil pagkatapos doon. Dumiretso po kami sa kwarto namin ni Celso at dun itinuloy ang pagsasalo namin sa aming kasalanan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang langit sa sobrang sarap ng pagtatalik namin ni Joel. Doon ko lang po naranasan ng ganong klaseng ligaya. Dahil rin po hindi hamak na mas bata si Joel kay Celso. Paulit-ulit namin pinagsaluhan ang sarap na dala ng aming kasalanan. Opo, alam kong malaking kasalanan itong nagawa ko kay Celso. Pero anong magagawa ko? Tuluyan na pong nahulog ang loob ko kay Joel at buong puso kong ibinigay ang sarili ko sa kanya. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Pagkatapos ng gabing yun, nagbago na rin po ang lahat. Ang isang gabing hindi namin sinadyang may mangyari ay nagbunga ng isang mapusok na ipinagbabawal na relasyon. Kapag nasa asyenda si Celso, naghahanap kami ng pagkakataon para magkita at pagsaluhan ang kasalanan namin. Kapag lumuluwas siya ng Maynila, sinusulit namin ang bawat oras na magkasama kami at paulit-ulit naming nilalasap ang sarap ng mansanas nila Adan at Eva. Hindi ko po ikakaila na pareho naming gusto ang nangyayari. Kaya naman po mas lalong sumasarap ang relasyon naming dalawa. Kahit saan kami makaramdam ng tawag ng laman, sa kwarto, sa kusina, kahit pa sa bodega. Basta pwede, sige. Isang araw habang nasa Maynila si Celso para mag-asikaso ng mga papeles, inabutan kami ni Joel na matinding tawag ng pangangailangan. Kaya nagtungo kami sa pinakamalapit na bodega. Iniisip naman po namin na dahil wala si Celso at nasa liblib na lugar ang bodega ay pwede naming sulitin ang pag-e-enjoy sa pagtatalik namin. Yun nga lang po,
Sa sobrang sarap ng nararamdaman kong sensasyon ay palakas ng palakas ang mga halinghing ko. Saka na lang po ako natauhan ng may nakarinig sa akin kasi may kumakatok sa pinto. Dali-dali kaming nagbihis at agad nagtago si Joel para hindi kami malata. Laking gulat ko na lang po kasi pagbukas ko ng pinto, si Sally ang nakita ko. Kat, bakit ka nandito? Sally! Teka, bakit ang gulo ng buhok mo? Okay ka lang ba? Ano kasi, may hinahanap lang kasi ako dito sa bodega. May pinapatingin kasi si Celso sa akin. Talaga? Andyan naman si Joel. Ba't kaya hindi na lang sa kanya binilin kung ano man yung pinakisuyo ni boss sa'yo? Hindi ko nga rin alam eh. Kung tutusin, tama ka naman dyan. Malaki talaga ang tiwala ni Celso kay Joel. Ewan ko ba? Basta ako, susunod na lang. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Papunta na kasi ako sa bahay niyo eh. Nadaanan ko tong bodega. Tapos may narinig akong humahalinghing. Kaya pumunta muna ako rito. Akala ko naman kung ano, ikaw lang pala. Nako, yung talagang asawa mo. Pwede namang sa mga tauhan na lang niya ipakisuyo kung ano man yun eh. At saka andito naman ako, malapit lang naman yung bahay namin dito sa bodega. Pwedeng ako na lang yung dumaan dito. Okay lang yun. Gusto ko rin namang makalanghap ng sariwang hangin paminsan-minsan. Nakakabato kaya sa bahay kung mag-isa ka lang. Di sana tinext mo ko, di ba? Pwedeng-pwede namang kitang puntahan kahit anong oras. Sandali, ano ba kasi yung pinapahanap ni boss sa'yo, ha? Ha? Ano nga ba yun? Di ko rin maalala eh. Alika na nga. Balik na lang tayo sa bahay. Sasabihin ko na lang kay Celso na hindi ko makita yung pinapahanap niya sa akin. Sige. Uy, girl, nakita mo ba yun? Ha? Alin? Ayun o, yung salawal. Ang lalaki yan ah. Oo nga no. Hindi ko yan napansin kanina. Naku. Siguro may gumawa na naman ng milagro dito bago ka dumating. Alam mo, balita ko lagi daw na pagdidiskitahan niyang bodegang yan. Paano ba namang hindi? Sa sobrang liblib ng lugar na to, wala rin halos makakaalam na may nangyayari palang kamunduhan dyan. Siguro kaya mo alam kasi gumawa ka na ng milagro dyan, ano? Naku, hindi ah. Ako pa pinaghihinalaan mo, ako nga tong hindi pa nagkakajowa. Siguro ikaw. Ikaw yung may ginawang milagro dyan, na? Ako? Ganun na lang ba kababa ang tingin mo sa akin, ha? May asawa na ako, Sally. Ano ka ba? Aba, ngayon lang kita narinig magsalita ng ganyan. Ikaw, Katrina, ha? Kilala kita. Mahinhin ka pero pag sinumpong yung kulo mo, handa kang gumawa ng paraan para makuha yung gusto mo. Hoy, Sally, ha? Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi ko gusto yan. Ito naman, hindi na mabiro. Sa totoo lang po, kinabahan talaga ako kasi parang nakaramdam si Sally na may malinong mga oras na yon. Akala ko naman okay na lahat kay Joel, yun pala may naiwan pa siyang bakas. At sa lahat naman ang pwede niyang makalimutang kunin, yung salwal pa talaga niya. Buti na lang talaga at may pinto sa labas ng bodega kaya nakalabas agad si Joel. Kaya kung may pangamba man si Sally, hindi niya ito magpapatotoo. Siya na rin naman ang nagsabi, marami ng mga tauhan si Celso na dinatna na matinding at ginamit yung bodegang yun para sa panandaliang aliw. Ang hindi ko lang po alam ay nakarating pala kay Celso ang nadatnan ni Sally. Kinuwento pala niya kay Celso ang nangyari na nakarinig siya ng halinghing sa bodega. Tapos ako yung nadatnan niya sa bodega. Kinutuban na pala siya na baka pinagtataksilan ko si Celso dahil sa nakita niyang salwal. Kaya tuloy nung nagpaalam si Joel na pumunta dun sa bodega para maghanap ng gamit, parang alam na niya kung bakit.
Boss, magpapaalam lang sana ako. Pwede ho bang sumaglit ako sa bodega malapit kila Sally maya-maya? May naiwan ho kasi akong gamit doon ng isang linggo eh. Ganun ba? Anong gamit naman yon? May naiwan ho kasi akong damit doon. Tumambay ako doon saglit kasi sobrang init kaya sumilong muna ako. Hindi ko po namalaya na may naiwan akong damit doon. Nalaman ko lang kanina nung maglalaban na sana ako. Talaga? Alam mo, may kukwento ako sa'yo ha. Hindi ko alam kung ako lang ba o talaga nagkataon lang. Nakwento kasi sa akin ni Sally na nakita niya doon si Katrina sa mismong bodegang yun. Tapos habang nag-uusap sila, may napansin kasi siyang salawal ng lalaki na nakabulatlat sa sahig. Ganun ho ba? Oo. Sa'yo ba yun? Hindi lang rin ho ako sigurado, boss. Baka kapag nakita ko yun, malaman ko kung sa akin nga yun. Hindi na kailangan. Yan ba yun? Boss, hindi ko yata naiintindihan. Anong ibig yung sabihin? Joel, magsabi ka ng totoo. Anong ginagawa niyo na asawa ko sa bodega? Celso, nandito na ako. Anong gusto mong ulam? Joel? Katrina, buti naman at nandito ka na. Kausap ko kasi si Joel. Mabuti siguro kung sumama ka na sa usapan namin. Sige. Ano ba yon? Isang tanong, isang sagot. Anong ginagawa niyong dalawa sa bodega nung nakita ka ni Sally? Ha? Di ba may pinapahanap ka sa akin noon? Ang alam ko kasi nandun lang yun sa bodega kaya pinuntahan ko para ako na mismo ang tumingin. Bakit ikaw? Pwede mo namang ibilin yung sa mga tauhan natin, hindi ba? At anong ginagawa ni Joel sa bodega? Teka, nandun pala siya? Hindi ko alam yun ah. Nung bang nandun ka, nandun rin tong salawal na to? Wala. Hindi ko naman napansin yan doon. Pero sinabi yan ni Sally nung nakita ka niya doon. Tinuro pa nga doon yung sa'yo eh. Joel, magtapat ka. Sa'yo ba to? Oho, boss. Sa akin nga yan. Isang beses ko lang sasabihin sa inyo. Umami na kayo sa akin. Boss, ganito ho kasi yung nangyari. Hayop ka! Tinuri kitang anak! Tapos ganito igaganti mo sa akin! Kaya niyo muna ako magpaliwanag! Tama na yan! Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Alam ko na! Hindi ako tanga para hindi mapagtagpi-tagpi yung mga nangyari! Boss, patawarin niyo po ako! Tama na yan, please! Celso! Huwag kang makialam dito! Mamaya tayo mag-uusap! Ikaw, Joel, lumayas ka na sa pamamahay ko! Traitor ka! Inaas mo ako, hayop ka! Huwag ka na magpapakita sa pamamahay ko! Hutas ka! At ikaw, paano mo ito nagawa sa akin? Binigay ko lahat sa'yo! Bata ka pa lang, inalagaan ko na kayo ng tatay mo! Minahal kita, Katrina! Tapos pagtataksila mo lang ako ng ganito! Mahal ko siya, Celso! Mahal ko siya! Ako ang asawa mo! Wala kang ibang dapat mahalin kung hindi ako! Simula pa lang. Alam mo nang wala akong pagtingin sa'yo, di ba? Alam mong pinilit lang ako ni tatay na magpakasal sa'yo. Alam mo yan! Napilitan lang ako magpakasal sa'yo kasi baka talikuran mo kami ni tatay. Sinubukan kitang mahalin. Pero hindi ko talaga magawa eh. Ngayon ako pang may kasalanan. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo talaga eh! Pero kayo ni tatay ang nagpumilit! Tapos ngayon, na nakahanap na ako ng taong mamahalin! Ako pa ngayon ang may kasalanan! Oo! Dahil niloko mo lang ako! Binigyan kita ng magandang buhay! Pero ganito lang ang isusukli mo sa akin! Ang kapal din naman talaga ng mukha mong malandi ka! Lumayas ka! Napakarumi mo! Nung ding araw na yon ay pinalayas ako ni Celso sa bahay. Hindi ko po siya sinisisi. Totoo naman po kasing mali yung ginawa ko. Ang problema lang talaga ay wala akong naramdamang pagsisisi sa kasalanang nagawa ko sa kanya. Bago pa man ako matapos mag-impake ay sinabihan ako ni Sally na pinasabi ni Celso na wala akong dadaling kahit anong gamit. Na ang tanging madadala ko lang ay ang damit na suot ko noong mga oras na yon. Lahat ng mga binigay niyang regalo sa akin na maiiwan sa bahay at nising kong duling ay wala akong pwedeng kunin. Pumasok ako sa bahay niya na walang kahit ano at ganon din po ako nung nilisan ko ito. Pagkatapos nun ay nagsama kami ni Joel.
Akala ko po ay matatahimik na kami, pero isang gabi ay may mga lalaking sumugod sa bahay namin at pinagtulungan nila si Joel. Yun pala, mga tauhan sila ni Celso. Hindi naging sapat para sa kanya na pinalayas niya kami at tinanggalan si Joel ng trabaho. Siniguro pa niyang ipatrabaho siya sa mga bata niya. Hindi na po umabot si Joel sa ospital. Bago pa man kami makarating, binawian na siya ng buhay. Sa ngayon po ay mag-isa na lang ako. Wala akong komunikasyon sa tatay ko. Mas pinili ko ng ganito kaysa maglagay ang buhay ko sa alanganin dahil baka matuntun ako ni Celso. Lumuwas ako ng Maynila at sa kabutihang palad ay nakapagsimulang muli. Nakahanap po kasi ako ng trabaho bilang katulong at sa sobrang bait ng mga amo ko, sila pa ang nagkusang mag-alok na pag-aralin ako. Salamat po sa oras na nilaan nyo para sa sulat ko. At kung mahihingan po ako ng payo, siguro po ay mga tagapakinig nyo. Gusto ko po kasi sanang malaman kung tama ba yung ginawa ko. O kaya ay kung may mali man, ituro nyo sa akin kung ano ang mga ito. Ako po ang inyong kabarangay forever, Kat. Nagustuhan mo ba ang nobela natin ngayon? Marami pang istorya sa aming YouTube and Spotify. Hanapin lang Barangay LS